Si Jesus nga gitawag natog manluluwas, mideklarar nga dili gyud ta makaduol niya gawas kon madani na ta or danihon ta sa amahan. So kini diyang tanang nanimba karon nadani ni sa pulong sa amahan. Lingiyay mong tupad na unsay nakadani nimo ni simba man ka. Unsay nakadani na pasig nadani ra mo sa pari. Usahay ra ba kita ang makadani nato ang pari. Nya og bati gani ang pari di na ta mo simba katug man tanang pariya. Nya ang pari gani mo misa may gani nimba tagi si Padre ron. Ambot og part baka na sa pagdani sa amahan. Part na dili. Dili? Ambot lang. Ang makadani gid unta nato mao ang pulong sa amahan. Sama aning yunoko ga basa siya pulong. Iwa siya kasabot. Kaya lisod baya sabton ang pulong sa amahan. Parehara gud ang atong nga ginikanan nganong malatusan man ang anak. Tungod kay di kasabot sa pulong sa amahan. Yawasad kasabot ang amahan nga galisod sa daig sabot ang iyang anak. Para nang ayaw kanaog balay na mo sa una na may hagdanan. Ayaw kanaog or ayaw gawas. Muana man ang ginikanan. Niya kay ang bata gusto magyong mo gawas kay mao man sa nahilig sa bata. Adto magin magduwa as gawas. Karon hinon di na kay magduwa as gawas basta naalay cellphone, naay computer, anha na lang na sa sulod. Basta kung siya tong isulti, dagko na ta, dili na maoy ganahan sa bata. Ang buhaton sa bata, dili sad maoy gusto sa tiguang nga ginikanan. Na magkabangi gini. Unsa may sunod buhaton aron madanita sa pulong sa amahan, kinahanglan dunay mopasabot, dunay motudlo. Munang niingon diri si Kristo, giingon sa mga propeta nga ang tanan tudluan sa amahan. Muna kadtong yunoko gabasa siya, wa siya kasabot. Ang Espiritu Santo mitudlo ni Felipe usas mga tinun-an ni Jesus nga iyang duolon kadtong nagbasa kay nahibaw ang Espiritu Santo nga wa siya kasabot. Og si Felipe nga nakasabot adtong iyang gibasa maunay ni explain niya. Og diha siya nadani og miduol siya ni Jesus. Og unsa may pagduol niya ni Jesus? Ang bunyag. Di siya bunyagin ako sa ngalan ni Jesus. Lingay mong tupad na nabunyagan na ka? Nabunyagan? Naara ba taro'y gihaya diha? Nailhan na sa ngalan nga Roko. Wa di ko ka-check anag nabunyagan ba na? Kay pag-abot na ko diri, nag-wheelchair naman na siya, niya magsigig inom o kulapo diri sa luyo, kuyog atong iyang barkada nga nauna sa niya kamatay, kasi nga na to. Di man to yung murag bata-bata, jutay nga, mo si iyang barkada. Niya kausa, nanganhi na silang duha, pulos hubog. Ang nagduot sa iyang wheelchair, hubog, siya sang gasakay, hubog. O niya, niingon, pader, mangumpisal mi. Ako lang sa ipakumpisal. Hana, to na ako magkumpisal. Musimba na diha, usahay. Pero kasagaran, ari ragin siya sluyo musimba. Tapos luyo ba, daplis karsada. Niya na siya maghigdaan, ana dihang mga lain-lain lang iyang diha ng budiga, diha ng luyo. Usahay, anak ra siya sa may simento, tabunan lang o gamayng habol. Usahay, karton ra itabon. Haron lang siya makatog. Kaya wapa masad mauliis kahubog. Hangtod, naguba na tong iya dihang gihigda-higdaan. Nisulti siya, ngawa na siya kahigdaan. Ito itong gihimuan diha kwarto. Mga 2 ka tuig na sana siya diha. Kapin tingali. Anang kilid sa atong kuan. Muna na ang iyang kinabuhi.
hangtod namatay siya atong niaging adlaw. Ya kagabi pag-adto nako dito, by the way karon na nato ilubong ugma ang atong misa dinhi alas 8:30 sa kanang buntag. Si Cafe Pipito katong siya pay kapitan matod pa niya kay siya matoy kapitan pag-abot ako diri, kaduha na niya gipalitan og lungon. Nya wa madayon kay maulian man. Ako sad kaduha na sa nako siya gihilugan, diyan gahingutas na nagkausa diya akong gihilugan, pagkasunod adlaw gainom naman sa kulapo dire. Nya diha na sa sunod na lisod na sad ana roko pa dire galisod na gyud ako na sang gihilugan. Na pagsunod semana naglakaw man diha ga wheelchair gana ko asa man kay siya standby ko dire pa dire. Inom na sa kulapo. Atong mga niaging mga adlaw pag-ingaw nila pa dir roko bag maragalisod na nako si Father Red mo adto kay ug ako nang hilugan basig mo inom sa nagkulapo diri sa loyo ako basig epektibos pa Father Red hilugang pa Father Red pagkaugma tigbak na yan. Epektibos pa Father Red. Pero nakalimot kong pangutana kay pag istorya na mo diha city anyos kuno na naabot diha spear sige haghapak sa mga bata kay ang iyang istorya ang iyang ginikanan gihurot nitong patay sa NPA nya nakadagan siya pagdagan niya ditso siya ngadto spear pasok siya dito sa barko abot siya dinhi Cebu nya gisagop-sagop siya atong sa nga nato timyo ano to pulis mo siguro to punyong gisagop siya ato kay naluoy siya nga dito spear siya hapak sa mga bata og lapok dito bato gikuan bagi bully og maayo ba kay wa antay kalibutan hangtod nagtubo na dinhi hapit kuno tanan dinhi mga pamilya dinhi na alagaran anang roko nya kay lig-on magay naglawas nya namtoy drama sa unang roko ang batang bato ginganlan siya roko pero ang ningon to ang katong unang abutan na niya nga nisulti ko na nga liyo iyangan pero asa sila kapangutanag na bunyagan ba basta paghangyo niya nako akong butangan niya sige mo antikag kwarto lipay kay siya niya ingon din siya pader pwedeng butangag CR ako sang ibutangag CR siya pwedeng butangan o kanang katri sa pader mo ansag katri butangan sa untag kanang hugasan pa dir ba kanang lababo ana nya nasa lutuanan na para butin nasa sa mga demand ana nya pagsunod din siya pwede na ay radyo pa dir kay maminaw ko og kaning kuan kaning mga drama mga music palitan sa pagsunod sa ingon siya wa man say altar diha pa dir pwede butangag altar kay para sa kumakaampo-ampo butangan sa dito natog altar ya katusad si anhing katubang din hinato katong foreigner ba si Sean partner man to sa kulapo ang kang Sean Red Horse ang iya kulapo sige nilang kasuod diha kay diha man sa to Sean dinhi man sa to maghigdaan na sa ato ang nag duty kaning gipalitan siya katong kusog-kusog na sound na nagyoy bluetooth na ambot o buhi pa ba sa katusyon ron namatay na ba yung best friend dito nibalik naman to nga to sa UK so mao ni akong gihunahuna nga what ambot og nabunyagan ba to pero i-presume lang nato nga nabunyagan nakadani niya ang simbahan ni Rocco dinha siya mag-standby sa simbahan ngano man kay nakabenepisyo man siya sa simbahan na siya ay madawat ba pinaagi sa iyang pagpaduol sa simbahan anas luyo istorya siya pare nakabenepisyo siya bisag kita bisag kamo nianhi mo dinhi kay nakabenepisyo nakabati nakasabot og nakabenepisyo mo sa hatag sa Ginoo pero kinsa may nakahatag nato og benepisyo ang mga tao sad nga nagsunod sa Ginoo sama sa Eunuko nakabenepisyo siya ni Felipe kay si Felipe nagsunod man sa Ginoo
nagpadiktar sa Espiritu Santo. Kaya ang gamiton man gud sa Ginoo aron makakita tas iyang presensya, bisag wa ta kakita, ang mga tao nga makita, labi na gid ning mga leaders. Muna iampo nato nga ang atong leaders sa simbahan karon nagsugod naman ang conclave. Kanang conclave maunay meeting sa mga cardinals nga magpili og bag-ong Santo Papa. So nagsugod na sila karon. Mga 133 kabuok cardinals, tulog ikan sa ato si Cardinal Advincula, Cardinal Tagle o Cardinal David. Mao na sila na-appeal ron dito. Unya magbutasyon na sila. 2/3 of their number kinahanglan at least 2/3 maunay mo butar nya inig. Kabutar na nila usa ka bag-ong Santo Papa kanang 2/3 ila din ang paasuhon ang kadtong sa Sistine Chapel ang iyanang murag panghaw dito, ila din ang paasuhon og puti. Unsa sa nilang ibutang amo puti ang aso dito. Kanya kung dili gani inig human nilag butasyon di kabot og 2/3 ang ilang sunogon man na ang ilang mga balots inig sunog ana itom nga aso ang ilang pagawason. Nya magampo ang mga tao. Kita karon giawhag ta tibuok kalibutan nga Katoliko magsugod na tag-ampo nga giyahan sa Espiritu Santo ang ato mga cardinals, ang mga voting cardinals. So magampo ta aning mga panahon na karon aron mapili ang Santo Papa. Wa na sila'y campaign, ang ilang mga cellphones, ang ilang mga contact to outside world ikat na. Mura na sila dito gipriso nga wa na sila'y communication to outside world ang mga cardinals hangtod nga mahuman ang butasyon. Dili para sa ato nga portigyong sa mukas atong daan tungod anang campaign. No, pero sagdi lang kay lahi man simbahan maning ato. Pero ang gikinahanglan gihapon nato magampo ta para sa eleksyon nga magiyahan unta ang kasing-kasing natong mga tao. Nana ba mo'y napilian karon? Nana? Kinahanglan karong mga adlaw na mo'y napilian ilista daan bunga sa inyong pamalandong. Arriba ko sa mga line-up sa Team Marcos o Team Duterte o Independente. Ana, gikan sa senador, 12 ka senador ang atong pilion, usa ka gobernador, usa ka congressman, usa ka vice-gobernador, usa ka mayor, usa ka vice-mayor. Pila na ka board? 2 ka board sa province o sa konsehal. 8 ba na? O, inana. Ilista na nadaan. Kay niya ampu maubagid ni. Na may mga options diha. O, galisod ka. Click lang sa Google. Candidates sa pagkamayor. Diris Liluan. Gawas na. Candidate sa pagka-gobernador sa Sugbo, naasa na. Mga kandidato sa senador, o naasa na. Kita din 5th district man ta. Andama daan, ampui ba? Ayaw padalaan ng storya lang, ampui. Kay mutudlo man na ng Espiritu Santo. Aron ang ato mga leaders nga makuha, kadtong tinudlo sa katawhan. Nya kay naaman ay ginaingon ang tingog sa kinabag-ang katawhan mao say tingog sa Ginoo. Vox populi vox Dei. Mulaom ta. Simple majority man ang ato nga gi-follow ang sa Santo Papa 2/3. Unsa man ang 2/3 sa ato pa kun 100 kabuok ang mobutar kinahanglan ang mudaog nakaangkon og pila may 2/3 sa 100. Basta mo kay ba? 2/3 ba sa 100? Pila may 1/3 sa kuan 100?
Pila? 33 or 34 nya times 2 68. So kinahanglan labing minus 68 ang makuha nga boto sa mahimong bagong Santo Papa. Pero kung mahimo kang elected official sa atong nasod, simple majority. Unsa man ang simple majority? Basta dili simple majority basta milabaw ka sa tanan. Ana din ang ato dire, murag di man na simple majority kay 68 million man ang registered voters. Og 68 million kinahanglan unta ang mudaog divided by 2 plus 1 og simple majority kinahanglan na untay mga 34 million og 1. Adi man na maabot. Basta nilabaw lang ka. Bisag usara ka boto imong labaw sa pagka-gobernador. Butang nato ron kisa metong gobernador si Pam Baricuatro o si Gwen Garcia. Nanglitan ron ang boto ni Gwen moabot og mga 2 million. Niya ang kang Pam 2 million and 1. Daog dahil Pam. Si Pam 2 million. Niya kang Gwen 2 million og 3. Daog dayos Gwen. No. Muna mag-ampo ta. Pero ang pinaka-importante pangutana ikaw rong ni Simba, nagdala ba ka sa pulong sa Ginoo? Lingay mong tupad. Unsa roy imong gida nga pulong? Unsa mang pulungas Ginoo imong gida karon? Ako ang akong gida kana ra gyung moingon ang Ginoo baligyae silagslat. Ang mopalit malangit, ang mga dao maimperno. Mo na akong pulong karos Ginoong gida. Ing kapader wa man as Bible in town ang slat bitaw wa na siya sa Bible. Pero usa na sa gipasabot sa pag-ingon sa Ginoo, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag sa mga kabos. Ang ato karong parokya nahimong kabos tungod aning atong mga projects. Nagkinahanglan siya sa atong tabang. Di na kinahanglan nga ibaligya nato ang tanan. 100 lang kada slot. Naasay 500 SBF dag. Maura na gikinahanglan. 700 sa tulo ka slots. SBF dag, GHDP o HPMM. O kung maarimos challenge 11,200 niya kung mo palitaan nakahimo na taog translation sa pulong sa Ginoo nga nahimo ng madanihon. Kada muso dinhing tao sa atong simbahan moingon dayon padir kanindot sa simbahan. Bisa ka na inyong bangko gilingkuran na naman gani madani ana nindutas lingkuranan padiro ana. Nindot ba o bati? Anya, nganong nanindot mo na? Kay daghan ang nagsigig palit og slot. Napobre ba sila? Nahurot bang ilang kwarta? Wa kasagaran sa nidunit ani, mas midaghan pa. Ngano man, kay maunay style sa Ginoo. The more you give, the more you receive. And it is always better to give than to receive. So ang ato sang pilion nga mga kandidato karon kana sang kusog muhatag dili panahos eleksyon kung dili muhatag og serbisyo para sa tanan. Sa inyong tan-aw ron Team Marcos og Team Duterte hain man nilay kusog muhatag og serbisyo para sa tanan. Team Marcos o Team Duterte. Kung asa inyong napilian ana maunay butari. Di kita magmahay ni ana. Kaya nga naman, nag-uban ang Ginoo sa mga taong kusog mo alagad, dili kusog mo pahimulos.